At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po sa episode 17 ng One Punch Man Season 3 natin manga series. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan, dito tayo natapos sa pagsasabi ni Child Emperor kay Segengal na sabihan na yung iba nilang kasamahan para maghanda para dun nga sa pagsugod nila sa Master Association. At now, ang continuation niyan is dito naman na balik na sa may ZCT dahil punta na nga dyan etong si Garo. At now ay punta nga siya rito sa parang store na nga na to na sira na. At ayun, may malaking butas nga dyan. At eto, baba ngayon etong si Garo dyan sa butas. At pagpasok niya nga dyan is boom. So dito ang laking tunnel yung bumungad sa kanya. At eto nga, tuloy lang sa paglakad dyan ngayon etong si Garo. But then, ay eto si Goro ngayon ay naramdaman niya na may pumasok nga raw, sabi niya may intruder, ganyan. At eto ngayon nakita niya kung nasaan etong si Garo. At ayan na pala yung lagusan para sa pagpunta nga o sa pagpasok dyan sa Master Association. So yun, ang daming daanan yung pwedeng daanan para makapasok dito sa Master Association. At eto nga, ang daming layers nito ng Master Association. At so ayan, habang naglalakad dito si Garo, ang tanong nga ni Goro, sino itong intruder na to? So hindi niya alam na si Garo yan. So ang tanong nga ni Goro, halimaw ba yan na gustong sumalo sa kanila o di naman kaya baka mamaya isang hero na yun yung susugod sa kanila. Pero sabi nga ni Goro, pero kung isang hero yan, eh napaka-risky naman ng ginagawa niya kasi nga solo lang siya eh. So kaya eto ngayon, biglang tawag ni Goro itong mga nocturnal na mga halimaw. Sabi niya nga, sige ganito, may intruder, i-welcome nyo siya. So kapag halimaw yan, ay idalihin daw dito sa kanilang base. So para nga makausap, pero kapag hindi halimaw, ay sige tapusin nila, sila na yung bahala dyan. At din ay pagkatapos nga nito, is balik naman dito sa may apartment nga nila Kalbo ni Saitama. At ayun nga, si King bagsak pa rin siya dyan. So dito ay ginising nga siya ni Saitama. Sabi, oy ka, bumangon ka na dyan, sabi niya ganyan. At ito ngayon, tanong ni King, nasa na yung ibang kasamahan nila? So sabi ni Saitama, wala na, pinauwi niya na. So kaya ito, si King, sorry lang siya, sabi niya, pasensya na, nakatulog ako dito, sabi niya ganyan. But then, ito nga, sabi ni Saitama, hindi, sige, okay lang. Pero ayun, ay pasama raw nito nung mga basura, sabi niya, padamay. So patapon paglabas niya kasi uwi naman na, di ba si King, siya na raw magdala niyan. At then pagkatapos nga niyan, eto ngayon, bit na ni King etong basura. At eto nga, alis na rin siya dyan sa may apartment ni Saitama. At eto ngayon, lakad-lakad na dyan etong si King. So eto nga, habang lalakad, sabi nga ni King na napaka-refreshing ng umagang to, napakatahimik nga raw. Pero yun sa bagay, kasi etong ang Z-City na to, dyan nga yung mga maraming lumalabas na mga halimaw eh. So kaya talagang wala ng tao dyan. Pero yun nga lang din sa kabilang banda, wala na nga rin daw mga halimaw dito. Sa salamat daw kay Saitama, sabi niya ganyan. Pero ayun nga lang, sabi dito ni King, madalas niyan yung mga daga, kapag akala mo na wala na sila, malalaman mo na lang nagtatago lang pala yan sila eh. So kaya ito, sabi ngayon ni King, paano na lang kaya kung ganyan din dito sa may ZCT? Akala nila wala ng mga halimaw, pero ang totoo niyan, nagtatago lang yung mga sobrang daming halimaw dyan. At ayun, tama na naman etong si King kasi nga, ayun yung lagusan papunta nga, o yung daanan papunta dun sa may Master Association. But then pagkatapos niyan, ay ito nga, dali-dali ay labas na nga itong si King dyan na sa may bakuran ng ZCT. At eto, nakita siya ng tao, sabi niya, uy, ikaw galing ka dyan sa loob, sabi niya ganyan. So kasi pinagbabawal na pumunta nga dyan sa may ZCT. So kaya ang takbo, karipas etong si King, sabi niya, hindi ako galing dyan, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan, ay eto, tapon ngayon ni King ngayong basurahan. At eto, bumiyahin na etong si King pauwi dyan sa bahay niya. At pagkatapos nga nito, is dating kaagad etong si King dyan sa tirahan niya. Pero ayun, napansin niya, may tao, may agent dun sa tapat ng bahay niya. At so pagkatapos nga niya, ayun, nakita siya ng dalawang agent at tuwan-tuwa na etong dalawa, sabay takbo sila papunta dyan kay King. Sabi nga nila, King, ang tagal ka na namin hinihintay, saan ka nang galing? Sabi nilang ganyan. At eto ngayon, sabi nga ni King, pasensya na, pero kasi nasira nga yung kanyang communicator badge. So kasi ito, sabi nga ng dalawang agent, kinokontak nila si King pero hindi nga nila makontak. At then eto, biglang napansin ng isa na to, yung damit nga ni King. Sabi niya rito, ano yung mga fluid na sa katawan mo o sa damit mo? Mga body fluid ba nung halimaw? Sabi niya ganyan. At ito, sabi ng dalawa, naku, ang lala pala na nangyari dito kay King. Magdamag siya nakikipaglaban sa mga halimaw, sabi niya ganyan. So yun, nag-assume na ulit itong mga agents na nakikipaglaban nga itong si King sa mga halimaw ng magdamag. But then, ito nga sabi nila, napasensya na, pero alam nila pagod pa itong si King, pero kailangan nilang isama itong si King pabalik doon sa may Hero Association. Kasi nga kasama siya doon sa team na susugod sa Master Association. At then pagkatapos nga niyan ay talo na nga dito sa may Hero Association
Association. Dahil dito naman si Narinki ay talagang stress na, talagang napapraning na nga siya. At eto, sabi ngayon dito ni Narinki, inutusan niya yung kanyang captain sa kanyang private squad na mag-report sa kanya kada 2 oras. Pero hanggang ngayon, magdamag siya naghihintay, walang report sa kanya. So kaya nga ito, sabi ni Narinki, posible ba na natalo itong kanyang private squad? Wala na rin sila. Yung mga suit na binigay niya dyan, o yung mga suit nila, mga high class nga araw yan So ito hindi makapaniwala dyan. Itong si Narinki na talagang wala na, ubos na yung kanyang private squad. But then pagkatapos nga na ito, biglang dating na itong si Sekingal. Sabi niya nga dyan, Narinki, mukhang wala ka pang tulog sabi niya ganyan. At then ay ito nga sabi ni Narinki, yung mga tauhan niya, yung private squad niya, wala na, na-destroy na, sabi niya ganyan. So kaya ito, natakot na ng tuluyan itong si Narinki. Sabi niya nga dyan kay Sekingal, nakakatakot na itong nangyayari at ang lala na ng sitwasyon nila. So sa gantong lagay ay magiging one-sided ng araw itong laban nila, laban dyan nga sa mga halimaw sa Monster Association. So kaya ito nga sabi ni Sekingal ngayon na di ba nga sinabi niya dyan kay Narinki na wag matakot, wag mag-alala yan si Narinki dahil ililigtas nila yung kanyang anak at hindi sila mag-fail, sabi ng ganyan. So magtiwala raw si Narinki sa Hero Association. Pero ito nga, sagot si Narinki, sabi na nga dyan kay Sekingal, sa tingin ba ni Sekingal meron talagang chansang manalo yung mga heroes laban doon sa mga halimaw? Di ba nga si Metal Bat, S-class hero siya pero natalo siya So ngayon, wala raw basihan etong si Narinki para magtiwala siya dyan sa Hero Association. At so eto, tuloy pa nga ni Narinki, mukhang nagmamatapang lang daw ata etong si Sekingal. But then dito nga, biglang grab na ni Narinki etong si Sekingal, nagmamakaawa siya. Sabi na nga dyan, na gawin nila Sekingal lahat ng magagawa nila. Pero yung kailangan nila, sige lahat daw bibigay niya para lang maligtas yung kanyang anak. But then eto nga, tingin-tingin lang etong si Sekingal dyan kay Narinki habang nagmamakaawa si Narinki. But then ay dito nga, biglang may nagsalita. Sabi nga dito, hindi namin kailangan ng pera mo, sabi nilang ganyan. At eto, napatingin ngayon etong dalawa, sabi nga nila, sino yan? Sabi nilang ganyan. At then eto nga, labas na etong si Flash at pati na nga kasama dyan etong si Darkshine at pati na rin etong si Tatsumaki. Ito nga sabi nga nila na ang tatanggap lang at saka may kailangan sa pera, ayan yung mga mas mahina pa kumpara sa pera. At eto nga, oo lang dyan, agree etong si Tatsumaki. Sabi niya nga kasi dyan, after all, kapag ikaw ay malakas, ayan na yung pinakamahalaga sa lahat. So kaya nga eto, bakit daw hindi na lang nila ipaubaya kay Tatsumaki lahat? Siya na bahala, tatapusin niya kaagad dyan, sabi ng ganyan. At eto, labas na nga rin dyan pati si Atomic Samurai, kasama pa etong si Zombie Man, at eto nga si Puri at kasama nga rin dyan etong si Child Emperor. So dito sabi nga ni Child Emperor na nakita niya ng exact location ng Master Association. So ang hinihintay na lang nila na dumating si King at pati na rin yung mga replacement members. So ayan, ay pagkatapos nga nito ay eto nga ngayon sama-sama na etong mga S-class natin. At eto nga sabi ngayon ni Child Emperor, pagdating ng tanghali ay susugurin nila yung Master Association at ililigtas nila yung bata at once and for all. Tatapusin na nila, i-destroy nila yung Master Association. At yung pagkatapos nga niya na eto nga, pasok na sa loob etong mga to. So dire-diretso lang, parang walang pakialam kay Narinki. Sabi nga ni Sekingal, yung mga attitude na naman si Narinki, yan yung pinakamalaking magbigay sa association natin, sabi ng ganyan. So yung malaking mag-support ng pera nga etong si Narinki. But then eto nga sabi ngayon dito nga ni Tatsumaki, bakit na lang di mag-relax, umupo lang dyan etong si Narinki, matulog muna siya kasi pagkagising niya sigurado tapos na tong lahat, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga nito ay eto nga si Narinki, alis na siya. Sabi niya rito kay Sekingal na magpapahinga muna siya at etong si Sekingal na muna yung bahala. At then pagkatapos nga niyan ay eto ngayon, pwesto na, upo na etong mga Class S heroes nga natin. At eto ngayon, sabi nga ni Child Emperor na ibibigay niya sa kanilang lahat dito yung mapa ng ZCT. At so ito ngayon, sabi ni Child Emperor, nakakita siya ng iba't ibang lagusan papasok dun sa may Monster Association. So kaya ang gagawin nila dito, maghihiwa-hiwalay sila, mag-split sila at pupunta sila sa bawat isang mga entrances. At after niya, pag nakapwesto na sila, sabay silang papasok, susugod dun sa may Monster Association. So ngayon, biglang tanong itong si Darkshine, sabi na nga dyan, teka lang, bakit ganun? Ang hirap daw na magsama-sama sila dito tapos maghihiwa-hiwalay lang din pala sila. So sagot, ito si Child Emperor, sabi niya nga dyan, kasi sigurado yung mga halimaw dun sa Monster Association, ganyan tactics din yung gagawin. So maghihiwa-hiwalay sila at yun, mag-aabang sila sa bawat entrances. So kaya ngayon, kung sila sa Hero Association, sabay-sabay papasok isang grupo lang dun sa isang entrance, ang mangyayari, ma-ambush sila, sigurado mamamasakre sila. So hindi magandang plano yun. At eto ngayon, bigay na ni Child Emperor itong GPS sa bawat isa. Sabi niya nga yan, sabi niya nga dito, ayan, mga locator yan. So para malaman
malaman nga nila kung nasaan yung pwesto ng bawat isa. At eto ngayon, tuloy ni Child Emperor, ang kanilang mission, mailigtas yung bata. So yan ang first mission. Pero since na may hostage nga dyan sa may Master Association, kaya kinakailangan as much as possible ay maging mabilis nga daw sana, pabilisin nila yung paikipaglaban dyan sa mga halimaw. At so dito tuloy pa ni Child Emperor, sa labas ng mga entrances, may mga may iwan doon na kung tawagin nga yung support group. At yung trabaho ng support group na yan, sila yung mag-aabang kung sakali man na may mga halimaw na makalabas galing nga dyan sa Master Association. So kumbaga, parang nga pag may tatakas na halimaw, papatayin nila yun. At now, eto tuloy pa nga ni Child Emperor, kasi di ba tanda naman nila yung nangyari dun sa may city. Nagsilabasan dun yung mga halimaw sa may residential area at ayaw na nga rin nilang maulit yan. At eto ngayon, salita si Sekingal, sabi niya nga dyan, pagdating dyan sa support group na tinatawag nga nito o sinasabi ni Child Emperor, ang ginawa niya ay nag-gather siya, pumili siya ng mga mahuhusay na hero mula sa iba't ibang rank. So ibig sabihin, mas mababa pa sa S rank. Pero ganun pa man rin, mahuhusay lang daw na heroes yung mga pinili niya, yung mga may magandang performances lang. At itong mga heroes na to, kaya nila makipaglaban up to tiger level threat na mga halimaw. So ito, sagot si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, teka lang, wag mong sabihin kasama dyan si Fubuki, sabi ng ganyan. So ito, sabi nga ni Sekingal, oo, syempre kasama si Fubuki. At ito nga, tuloy niya pa na habang nag-usap sila rito, papunta na ay ang si Fubuki. So kaya dito, sagot si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, sino nagsabi sa'yo na pwede mong isama dito yung nakababata kong kapatid? Sabi ng ganyan. So hindi niya raw pinapayagan, wag daw isama sa mission na to. Itong si Fubuki, hindi hahayaan daw ni Tatsumaki na malagay sa hindi magandang sitwasyon o sumali sa mapanganib na misyon ay ang si Fubuki. So dito, tuloy pa nga ni Tatsumaki, kasama na nga siya dito sa mission na to eh. Sobra-sobra na yun, enough na yun, sabi ng ganyan. So kuha mo ba, sabi ng ganyan kay Sekingal. So tanggalin na raw yung si Fubuki. Pero ito nga, sumasagot si Sekingal, sabi nga dyan, paano? Kasi malakas si Fubuki, kailangan siya sa grupo, sa team, sabi ng ganyan. Pero ito nga, nagagalit itong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, naiintindihan mo ba, sabi ng ganyan. At then ito nga, pinahawis itong si Sekingal, sabi na nga dyan, okay sige, naiintindihan ko, sasabihan namin si Fubuki, cancel na yung pagsali niya sa team na to, sabi ng ganyan. At then pagkatapos nga niyan, yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 70 natin. At so ayan na, ito nga, naghahanda na itong mga S-class heroes natin, si King na lang hinihintay nila at pagkatapos nga susugod na itong mga to. Pero yun nga guys, ay abang-abang lang ulit para nga sa next na episode natin. At ayan na ulit, ay maraming salamat sa ulan sa pagsuporta at panonood dito kay One Punch Man natin. So yun guys, ay lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.